Hi everybody! How are you? Gusto ko lang ikwento yung nangyari sa akin this year. And it's from this day na we're filming this. It's like 2 weeks ago, I just got a major operation because of an abdominal pain. So, it happened kasi Saturday evening, and after dinner ito, so sumakit yung aking tiyan. So I thought it's just ordinary, mawawala lang siya kasi baka dahil lang sa kinain ko. So we're like have our dinner, which is gulay. Very simple yung ulam namin, so not extraordinary. Doon ka na. Here. And then, so the pain was very lingering kasi nandito siya sa may ilalim ng chest part ko and on top of the abdomen. So, nagstay lang siya dyan. So, consistent yung sakit niya. Hindi siya parang nawawala. So, I was really worried. Parang, pero nag-try pa rin kami i-let it go. Parang ipahinga lang or baka kailangan ko lang mag-fart or kailangan ko magbawas or baka hyperacidity. So, yun yung feeling namin dati. But then, hindi na ako makatulog. So, I'm sweating. Tapos, yun nga, hirap matulog. Kahit anong position na gawin ko, yung pain hindi umaalis. Tapos, syempre, medyo mahangin yung part kung saan may pain. So, sabi ko, baka lang kailangan kong isuka. Kasi yun yung usually nangyayari sa akin. May mga episodes na rin kasi akong ganun. Hinintay lang namin. So, nung mga alauna na, talagang hindi ako makatulog, guys. So, ang hirap. Kaya, ginising ko na yung partner ko. Sabi ko, you have to take me to the hospital. Kasi, hindi ako makatulog. Ang sakit talaga ng siyang ko. Hindi siya umaalis. So, yun. Nag-prepare na kami. So, nung nag-toothbrush na, that's 1 the morning. So, nung nag-toothbrush na ako, nasuka ako, guys. Nag-vomit talaga ako. Ang dami talang nilabas ko lahat ng pagkain ko. So, sabi ko, baka mawawala na kasi nagsuka na ako. So, we decided to like postpone muna. So, pa-observe na naman tayo. So, yun na nga, I tried to sleep back. Kasi nga, nagsuka na ako, baka mawala siya. Pero unfortunately, hindi pa rin siya nawala. So, the pain still stays. So, at 4 in the morning, we decided to really go to the hospital. Nung dumating na kami dun sa hospital, buti na lang konti lang yung tao. So, I was checked by the doctor as an OPD or outpatient, no? In the OPD as outpatient. Kasi yun yung supposed to be talaga ang plan namin. Tapos binigyan niya ako ng mga medications and dapat bibigyan din ako ng shots. Pero feeling ko sakit talaga, ayaw umalis nung sakit nung tiyan ko. So nag-decide ako magpa-emergency na lang, magpa-ER. Right then and there, actually so inadmit niya nila ako sa ER. Tapos yun na, nilagyan ako ng injection. Ng dextrose. So, ito pa yung sugat ko. Guys, ayan pa. I remember also na parang nagsuka pa rin ako nung nasa ospital na ako in the morning before kami na-admit. So, ayun. So, kumuha ako ng attending physician which is an internist and at the same time gastro siya. So, maganda naman yung naging response kasi mabilis. So, in-administer na nila yung mga gamot. So, alam niyo guys, kahit may gamot siya, ang sakit talaga niya. Hindi siya umaalis. Aywan ko ba? So, maraming test na ginawa sa akin. So, kinunan agad ako ng dugo to test yung aking blood. Siguro. Yeah. Ganun naman talaga pag nasa hospital ka. So, marami action. Nandito yung mga results ng aking mga test. So, minsan yung coagulation ng yung hematology ng iyong blood, ganyan. So,
yung antibiotic ko to injection na siya, hindi na siya yung capsule, para diretsyo na siya sa dextrose mo. And then, dahil nga, Sunday the next day, that was Sunday already, wala kasing ultrasound na nakaschedule. So, we have to wait for Monday. Kaya, nung na-ER na ako, so, naghanap na kami ng room, meron na kaming room na nakuha. So, we stay for a day, para sa ultrasound ko. And then, on Monday, I was on the 3rd list para sa ultrasound na schedule. Don't get me wrong, guys, ha? Kasi ito talaga mga... Hi, Mama. Hi, Mama. Hi, Mama. Hi! So, ito kasi yung mga episodes na to, yung mga sakit-sakit na yung siyang ko. Nangyayari na siya before, tapos yung mga vomiting ko. May mga episodes na siya previously. Kaya lang, naaalis kasi siya. So, kaya naging talagang super worried ako that day because ayaw na niyang umalis. Tapos, meron na rin kasi talaga akong history na na-ultrasound ako before, parang mga 10 years ago na meron akong gallstones. Na meron akong gallstones. 3 actually yung nakita dun sa akin. So sabi ko dito sa doctor, baka yun yung cause nung pain. Baka gallstone ulit. Ganyan. Or GERD. Yung mga hyperacidity yan, ganyan, mga reflux, ganyan. Meron din kasi ako mga diagnosis na. So, I think, isa rin yung culprit nun, siguro due to yung sa gallstones siguro. So, nung na-ultrasound na ako, so, whole abdominal ang in-ultrasound. So, yun na nga, nakita nga nila, dumami nga yung gallstone, guys. So, talagang naging 10 na siya. Tapos, yung pinakamalaking gallstone size is nasa 2.57 cm. Tapos, affected din daw yung kidney and at the same time, yung pancreas. Parang namagala. Kasi syempre parang magamagana yung gallstone mo. Tapos, maraming mga nakadikit na gallstones. So, yun na nga. Yung nalaman ng may gallstone, so, nag-decide na agad yung attending physician ko na kailangan ako mag-undergo ng surgery. Okay. Syempre may mga test pa ulit na kinuha. Tapos at the same time, nalaman din na medyo mataas yung sugar ko. Pero, given yun guys, kasi diba parang after Christmas, so maraming mga nakain mga sweets. So may maraming mga sweets na nakain, mga ice cream, left and right, mga sweets, mga cakes, ganyan. Lalo dito sa school ng anak ko, meron siyang mga giveaway. Kasi mga nag-birthday na, karamihan ng mga kaklase niya nag-birthday ng January. So may mga token, puro mga sweets, cakes, ganyan. So, sino ba namang kakain ko din ang nanay? So, medyo mataas yung sugar. So, nag-monitor din sila ng sugar parang every 8 hours before mag 2 hours before sa meals. Kailangan kunan ako ng sugar to test. So, ang taas talaga nung first na test sa akin. Kasi parang lampas siya dun sa dapat, hindi, dapat na normal. So, hindi siya border. Super taas niya. So, yun na nga, may mga skin test. Ang sakit ng skin test, guys, talaga, Diyos ko dahil parang feeling ko lumipad yung aking, kaluluwa sa sakit. Although, marami naman ako. Kasi, di ba, parang, to test nila kung wala kang mga allergy sa mga gamot, gano'n. So, yun yung skin test. Tapos, nag-complain din pala ako yung gamot kasi hindi talaga siya umaalis, guys. Imagine mo yan na nag-February, nag-Tuesday na siya kasi, Monday na siya. Sunday, Monday. So, nag-decide yung doctor ko na palitan yung brand ng gamot para to lessen siguro yung pain na nararamdaman ko. So, good thing, Tuesday, so nakaschedule na yung ang ingay ng anak ko, nakaschedule na yung aking surgery, which is called, first time for those who
don't know this, I undergo a laparoscopic cholecystectomy, which is a surgery para to remove the gallbladder. So sabi ko pa nga, akala ko gallstone lang yung tatanggalin. Hindi, sabi ng doctor, no, we have to remove the gallbladder kasi babalik lang din yung gallstone. So what for? Tapos wala namang purpose ang gallbladder because it's like appendix. Yan. So wala siyang purpose. Yung appendix din kasi guys, wala na akong appendix. Natanggal na rin kasi. So meron rin akong naging operation yan. Parang nasadya na lang, nakita na lang na kailangan tanggal yung appendix. So yun na nga. So I undergo this kind of surgery. Tapos sabi kasi na it's small risk lang yung complication. Tapos mas shorter yung recovery period for those who undergo such kind of surgery. So ang ginawa nila, so nakita ko dun sa chunk ko nung okay na, yung nakalabas na ako sa yung nakalabas na ako sa operating room. So meron dalawang parang incisions, chunk ko, tapos meron sa pusod. And then may isang GP drain na nilagay, tinusok para dun sa mga excess na dugo. Yan, so may mga parang nakahila na ano. So JP drain or Japrat drain ang tawag. And then ma-remember ko yung bago ako pinasok sa surgery. So kailangan, di ba, wala lahat, yung parang naka hospital robe ka lang, ganyan. Tapos kailangan walang mga nail polish, ganyan. Tapos parang nag-inject na sila sa akin prior pa lang pagpasok ko sa operating room. So nakaschedule siya ng 8 in the morning, pero parang merong ahead kasi na operation. So parang na-move siya ng 9. Pero nevertheless, morning pa rin yung naging operation ko. So nung pinasok na ako dun sa operating room, nandun na yung anesthesiologist ko. Actually, I have 4 doctors, guys. So I have my internist, I have the surgeon. Yung surgeon kasi may partner siyang assisting surgeon niya. Tapos, mayroon akong anesthesiologist. Siyempre. So, nung pinasok na ako dun sa surgery room, so we were still talking pa nga. Tapos, sa labas natin, parang nakatulog na yata. Hindi ko na ma-remember na nangyari. Tapos, ang operation kasi, sabi nung doctor, dapat mga 45 to an hour. But because, yung gallstone ko, guys, ang lalaki ng gallstones ko.